Welcome back again mga Sir, this is OX. So for today's video, pag-usapan natin yung ganitong sistema ng speaker and amplifier matching. Yung gumamit ng overpowered na amplifier kumpara sa underpowered na speakers. For example, meron tayong 1000 watts na amplifier, and then yung speakers naman natin is merong 500 watts na power handling na tinatawag. So merong headroom yung amplifier natin na around 50% or 500 watts. So, ibig sabihin, the speaker will only receive 50% ng power sa ating amplifiers kasi yung power handling ng ating speaker is only 500 watts. So above that is hindi na siya dapat makaka-receive ng 600 watts. Yung isang downside, once na nilakasan natin yung volume, and then may risk tayo na ma-damage yung speakers. Kaya importante na ito yung isang risk once na ganito yung ating matching ng speakers to amplifiers. Yung tinatawag natin na hindi kontrolado yung volume ng ating ng amplifiers. So in the other side of the coin naman kasi, once na underpowered yung amplifier natin sa speakers natin, for example, again, magbibigay ako ng sample para mas malinaw. 500 watts yung amplifier natin, and then 1000 watts naman yung power handling ng ating speakers. So yung mangyayari, amplifier will only produce 500 watts sa 1000 watts na speakers. So yung tunog ng speakers is only 500 watts. So maghihingi pa siya ng power para mas efficient. Matutunog naman yan kung yung kahit 500 watts pero hindi mas efficient or hindi sa max potential ng ating speakers. So yung mangyayari, once na binulyuman mo yung amplifiers natin, is wala na siyang headroom ng power. Na kasi lang 500 watts na siya. Again, once na binulyuman natin yung amplifiers natin para sa demand ng speakers natin, magsisend na ito ng distorted signal or tinatawag natin na square wave or clipping. Kaya dito na tayo makaka-benefits once na gumamit tayo ng overpowered na amplifiers. Pero dapat kontrolado lang yung volume natin. Yung isa pang benefits once na gumamit tayo ng overpowered na amplifier is yung tinatawag natin na dynamic transient. Mas maganda na pakinggan yung tunog ng speakers natin kasi mas efficient na yung pag-produce niya ng sound. I think nakaka-receive siya kasi ng adequate power mula sa amplifiers without clipping. Kaya it's always better na mas maganda na overpowered yung amplifiers natin kumpara sa underpowered na amplifiers. And I think that the best practice po yan sa pag-matching ng wag na natin ng pa-komplikado yung speaker and amplifier matching natin. Mas maganda na overpowered yung amplifiers natin. Yan yung pinakamadaling yung speaker and amplifier matching sa pagkakalam mo. Once na alam mo yung ginagawa mo or kontrolado mo yung volume ng ating setup or yung amplifiers natin. Yan lang yung risk once na hindi mo kontrolado yung volume ng amplifiers. So the best practice lang kung once na ganyan yung matching mo, kung mas overpowered yung amplifiers mo kumpara sa speakers, is limit lang yung volume na pagkakala mo na yung makakaya ng speakers. Then syempre, pakinggan mo rin or listen to the distortion na mapaproduce ng ating speakers. Pag napakinggan mo na kasi ng inserting volume na masyadong is dyan lang yung limit ng ating speakers o sa pag-receive niya ng wattage sa amplifier. So again, tenga lang yung kailangan sa ganyang mga klaseng problema. So again, the best matching is mas malakas yung amplifiers natin kumpara sa speakers natin. The best is 50% more para may headroom tayo.